Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ito pong nakikita nyo sa screen walang iba kundi si Sara Duterte at itong si Ramil Madriaga. Ito yung ipinost ni Ramon Tulfo mga kababayan na ito raw si Sara Duterte, si VP Sara Duterte, umano ay dumadalaw dito kay Madriaga, dyan po sa BJMP. Okay naman dumalaw Mali mo magkaibigan talaga sila kasi ito ay nakatrabaho ni VP Sara Duterte nung siya pa ay mayor dun sa Davao at nung siya ay naging vice presidente. Kaya lang ang problema kasi dumadalaw si Sara Duterte sa 10 oras ng gabi. Bakit hindi sa araw? Bakit 10 oras ng gabi? Di ba bawal yon? Bawal yun Hindi ka pwedeng dumalaw nang wala sa oras. Pero minsan, napagbibigyan yan. Lalong-lalo na VIP yung gustong dumalaw. At alam nyo na yun, mga kababayan, kung bakit. Alam nyo na yun kung paano siya nakakapasok doon. Diba? Iba ganun din Kapag alam nyo na, pwede. Ganun dito sa Pilipinas, mga kababayan Well, anyway, ito, may post na naman si Ramon Tulfo tungkol dito. Ito mga kababayan, Sabi ni Montulfo, yun nga, ito si Sara ay dumadalaw kay Ramil Madriaga sa BJMP sa 10 oras ng gabi. So ano bang kaso ni Madriaga? Kidnapping daw. At kidnap o ransom. Ayun po yung dinidinig ngayon na kaso niya dyan sa BJMP. Kaya po siya nakakulong. So sa naglalabasan ng mga balita ngayon, alam na raw ang dahilan. Kasi nagtanong pa si Tulfo di ba? Ano si Madriaga kay Sara Duterte? Ba't tinadalaw ng 10 oras ng gabi? Ngayon alam na. Naglabasan ng mga kababayan. Bakit daw? Yung dahilan ng pagdalaw sa kanya sa 10 oras ng gabi, eto. Nakikiusap si VP Sara na wag na lang kumibo etong si Madriaga tungkol sa buwatan ng mga Duterte kina Michael Yang at dun sa sa mga nagpatakbo ng Pogo. So wala namang ibang dahilan para dalawin niya si Madriaga kundi yun lang. Baka pwede naman quiet ka lang. Baka pwede naman tumahimik ka na lang. Hindi naman siguro siya tinakot. Siguro nakiusap naman ng maayos. At ayon daw sa Tweety Bird, tweet ni Ramon Tulfo, ay ito pa, pati si Roque nadamay. Tinulungan daw ni Roque yung mga big time na mga Pogo operators na makasuhan si Madriaga. Kasi alam naman natin, itong si Harry Roque ay, di ba, nakikinabang sa Pogo. Meron nga siyang kaso di ba, na may kinalaman sa Pogo. Kaya nga siya nagtatago hanggang ngayon. So ito raw si Roque, tinulungan daw yung mga Pogo operators para masampahan ng kaso, ito si Madriaga. Kasi daw, inuokupahan ng Pogo operators yung isang malawak na lupain sa Bataan at balak nila gawing Pogo City. Umalma yung mga farmers, nagmamayari ng mga malawak na lupain sa tulong naman ni Madriaga. So binalikan umano si Madriaga ng mga Pogo operators. At yun nga, nasampahan siya ng kaso. Kaya nga po siya nandyan po sa BJMP. At ito ngayon na matindi mga kababayan. Ito pong si Madriaga ay hindi po napigilan ni Sara Duterte. At naglabas po ng sworn statement ng sinumpang salaysay etong si Madriaga. Ito mga kababayan. Yan po, ang dami meron po mga highlight dyan. Meron po mga highlight. Pero ito na po yung mga kasali diyan sa sa usapan. Diyan po sa written statement, sworn statement ni Madriaga. Ito raw si Sara Duterte ay nakinabang daw po sa unang-una confidential funds, pangalawa yan po sa Pogo operators. At pangatlo, dun sa grupo nila Michael Yang.
Alam nyo na yan, pag sinabi ko Michael Yang, alam nyo na kung ano ang diskarte ng mga ito. Medyo nag-iingat ako sa salita kasi meron akong in-upload kanina na grabe ang review mga kababayan, ang tagal. Aabot daw ng 24 hours yung review dahil masyadong maselan yung pinag-usapan ko kanina. So gumawa ako ng panibago. Hanggang ngayon nga mga kababayan, under review pa rin yung in-upload ko kanina. So ito, gumawa na ako ng panibago para at least mabalita ako sa inyo na meron nga pong written sworn statement itong si Madriaga. At naku, ang dami niyang sinabi mga kababayan. Bigyan ko na lang kayo ng summary ng kanyang written statement. Pinakita niya ron kung paano niya nakilala si Rodrigo Duterte. Nakilala niya si Duterte 2016 bago pa mag-eleksyon. So dahil nga maganda ang background ni maganda ang trabaho niya eh. Marami siyang naging mga trabaho sa intelligence. So tinulungan niya ito si Duterte. So nakatulong siya kay Duterte at nung nanalo si Duterte 2018 pinakilala siya kay Sara Duterte. So, sa madaling sabi, kinuha siya ni Sara Duterte. At tinulungan niya ni si Sara Duterte doon sa kanyang mga security. At pinakilala siya eh. Pinakilala niya si Nolasco. Tingnan natin mga kababayan para mabilisan lang. Ito yung mga pwesto ni dati ni Madriaga. Ayan Economic Intelligence Investigation Bureau, ayan sa ISAP, NSC, NBI. So maganda yung background ni Madriaga. Kilala niya si Sara Duterte 2018. At ito na yung kanya mga nung nakilala niya Sara Duterte, nung nanalo na si Sara Duterte, ay siya po ay inatasan ni Sara Duterte na magbuo ng Vice Presidential Security and Protection Group, BPSPG. Ito ngayon yung kanyang, kumbaga kung ang presidente may PSG, so nagawa po itong BPSPG. Ang alam ko, Alam ko, tinanggal na itong BPSPG. Nung daw nagkakamali. At pinakilala niya si Colonel Nolasco kay Sara Duterte. At si Nolasco naman, pinakilala sila Chika na naging head ng BPSPG. So, naging close ito kay Sara, kay BP Sara, hanggat dumiskarte na rin sila, na-involve na siya dun sa kwento ng confidential funds. Dun sa mga withdrawal ng confidential funds. So, ito po yung mga kung isa-isahin ninyo, tingnan nyo na lang yung post ni Jesus Falsis. Marami silang mga pinuntahan. At marami silang nabigyan ng confidential funds. Iba-ibang style mga kababayan iba-ibang style. At nag-aatid sila ng pera ang halaga mga kababayan, grabe. Nakalagay sa bag na ang laman di umano ay 35 million isa, 4 na bags. So nakasulat yun doon sa sworn statement, pinadala kung saan-saan, sa Laguna, sa Ombudsman, at kung saan-saan. Ayan naman po ay statement lang ni Madriaga. Hindi pa naman tayo sigurado kung totoo. 'Di ba? Kasi baka sabihin parang baka Gutesa rin 'to 'Di ba? Baka sabihin kwento-kwento lang. So magkakaalaman 'yan pagdating na sa investigasyon. Hindi ko alam kung sino mag-iimbestiga rito, kung imbestigahan ba ng Senado 'to o hindi. Malalaman natin 'yan. So ilang po. Pinaikli ko lang kasi ang haba ng video ko kanina 30 minutes. Kaso grabe yung review. Aabot ng 24 hours. So kapag na-review na yon at umukay naman, upload ko pa rin yon. Pero for the meantime, ito lang, para mabalita ko lang sa inyo na ito pong si Sara Duterte ay nilaglag po ng mismong si Madriaga, yung dinadalaw niya sa BJMP. Kaya pala dinadalaw dahil ito palang si Madriaga ay nagsilbing bagman ni Sara Duterte. So, ganun po yung nangyari. So, ilan po mga kababayan, maikli lang po ito. Abangan nyo po yung kapag na-monetize po kasi hindi ko po pa pinapublish kasi under review pa po yung aking video. Ito nga po sanang video na to ay hindi po tumagal yung review. Kasi maselan siguro ang tingin ng YouTube dito sa topic na ito.
So yan mga kababayan, nagkalaglaga na. Paktay ka, Sara Duterte. Nilaglag ka ni Madriaga na kaya mo pala dinadalaw para makiusap ka pero hindi nakinig sa'yo. So abangan natin mga kababayan ng mga susunod na kabanata tungkol dito. Ano kaya masasabi ng mga DDS? Malamang iyakan na naman mga DDS na ito. At sasabihin, ito ay demolition job lamang kay Sara Duterte. Diba? Yun naman sinasabi ng mga DDS eh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa ibang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.